come to the Lord right now in prayer. Heavenly Father, salamat po na marami sa inyo, Panginoon. Tunay po na ang lahat ng mga bagay na meron po kami mula po sa inyo, lahat ng mabubuting bagay na tinanggap po namin, Panginoon, ay galing po sa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat po sa araw na ito dahil may pagkakataon kaming magsama-sama para sumamba at magpuri sa inyo. Lord, we lay down all our problems before you, God. If we have a problem with financial, if we have a problem with our relationship, with our health, oh God, we know, Lord, that you are the answer. You are all-sufficient, God. At walang bagay na hindi mo kayang gawin. And so we lay down all these things to you, and we would like to thank you in advance, oh Lord, because by faith, tinanggap na po namin ang kasagutan sa aming mga pinagpe-pray na ito. And also, we're so blessed this morning, oh God, for all our visitors who are here right now. They are about to know you, God, as their personal Lord and Savior, oh God. Thank you so much, oh God, sa pagkakataon ito. Magpupuri at sasamba na kami, Panginoon, na kasama po namin sila. Para sa aming mga kapatid na patungo pa lamang sa lugar na ito, Lord, we ask your blessing and guidance before them, oh God. Samahan niyo po sila, pag-ingatan niyo po sila hanggang makarating po sa lugar na ito upang madama po nila, Panginoon, patuloy ang iyong presensya. This morning, oh God, prepare our hearts, our minds, our soul, so that we can receive fully the blessing that you prepared for us. In the name of Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! 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 Tayo po magpuri sa ating Panginoon. Tunay nga po na ang ating kalakasan ay galing sa Panginoon. Yung kalakasan na mapagtagumpayan natin lahat ng problema, yung kalakasan na ginagamit natin araw-araw, ito ay galing sa Panginoon. Kaya magpuri tayo sa ating Panginoon, sabihin natin sa Kanya, God, you are our strength. Yes, you are our strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Let God hear that. God is our strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, bends and stay. But there is one truth that always will prevail. God
makikita po namin kung nakinig pa kayo. Baga, syempre gusto ng ating Panginoon, masaya tayo nagpupuri sa Kanya. Kasi sayang po yung kalakasan na meron tayo. Baga, let's use it wisely. When you say wisely, we will use it to glorify our God. Tunay nga na He is our strength. At kapag siya ang ating strength, we have a firm foundation. Na kahit anong problem, katulad na sinabi ni Pastor kanina, kahit anong problem na hinaharap natin, haharapin, hindi tayo ma-stumble. Because God is beside Him. God is beside us. Kaya through this song, this next song, let's say, God, you are our firm foundation. Katulad ng strength, firm foundation. All He asks from us is our true worship for Him.
He wants us na ibigay po natin ng buong puso yung pagpupuri sa Kanya. Sabi nga po sa Mark 12:30, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So God wants us to focus only sa Kanya. Kaya through this song, let us make God feel our sincerity to praise Him. Let us make God happy sa ginagawa natin. Gawin natin yung best natin para sa God. Because God deserves the best. Hindi yung tira-tira. Gusto niya, ibigay natin lahat-lahat ng kaya natin sa Kanya. Kasi ang ating Panginoon, binigay niya lahat para sa atin. Okay, let's praise our God. Let's use our voices for Him. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire.
We thank you for all the blessings that we have, O Father God. Thank you po, God, dahil hindi po kayo nagkukulang sa amin, God. Yes, Lord. You always provide what we all we need, Father God. God, thank you, God, dahil you love us so much. Kahit na madami po talaga kami nagagawang hindi ka nais-nais sa inyo, Father God. Kaya po kami nandito ngayon, God. Muli humihingi po kami ng kapaturuan sa lahat ng kasalanan po namin ginawa, God. We also ask for your help, God. Change na po kami, God. Change the way we think. Change the way we live in this place, po, Father God. Use us, God. Guide us, God, to be a good example po, Father, sa mga tao, Father God. God, we ask for your help, God, na tulungan niyo po kami mag-focus lamang sa iyo habang nandito po kami, Father God. Tulungan niyo po kami kung may mga problema pa, may kalimutan namin ito. Teach us, God, to always use our mind to honor po, Father God. God, kayo na pong gumabay sa amin po, Father God. Muling maraming po salamat, God, that you are our God, our Father, our Creator po, Father God. We love you po so much, Father God. He is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dadako sa ating gagawin pagtanggap sa madalang hapunan. At minsan pa po ay ating pong pakinggan na sinasabi po ng banal na kasulatan bilang paghahanda po sa ating pagtanggap sa banal na hapunan. Nasabi po sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang 29, narito po sinasabi. Ang sino mang kumakain ng tinapay at tuminong sa salo ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tubo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at tuminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at tuminom ng hindi pinahahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay kumakain at tuminom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay pinalalahan ng Biblia na tayo po, bago po natin tanggapin ang banal na simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon sa pumulitan niya po ng tinapay at ng katas na ubas, dapat daw pong ihanda natin ang ating mga sarili. Siyasatin natin po ang ating mga puso kung tayo po ba ay may mga nagawang pagkakamali o pagkakasala sa mga araw na dumaan sa ating buhay. Sa mga sandali po ito po ay ating pong pagsisihan at hihingi ng kapatawaran sa Panginoon upang sa ganun po mga kapatid, tayo po ay may basbas ng Panginoon, tayo ay nilinis ng Panginoon upang bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas, tayo po ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay napasakop sa Kanya at tayo po ay nagpalinis sa kanyang harapan. Bago po natin gawin ito, muli tayo po ay yumuko at tayo po ay magbuko ng isang panalangin bilang paghahanda po sa gagawin po natin pagtanggap sa banal na hapunan. Let us pray mga kapatid. Father God Almighty, maraming salamat Ama. Na minsan pa po sa umaga nito muli ay pinagkalubon po kami ng buhay at kalakasan, Panginoon. Salamat Ama sa mga biyayang yan na tunay na ikaw lamang po Ama ang siyang makapagbigay nito sa amin. Salamat din Panginoon sa opportunity na kagaya nito na minsan pa kami yung mga anak, kami magkakapatid po ay nagsasama-sama ngayon at kami po ay sama-samang alalahanin Panginoon ang aming naging katubusan sa aming mga pagkakasala at ang ginawa niyo pong pagpapatawad sa amin at pagbibigay ng regalo ng kaligtasan sa pamagitan nga po Ama ng bugtong na anak na yung isinugo para sa amin lahat. Diba? Maraming salamat po na sa kabila po ng aming pagiging marumi, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging makasalanan, Panginoon, na ni katiting ay dapat wala kaming bahagi sa iyong kaharian. Ngunit dahil nga po, Panginoon, sa unconditional love na iyong ibigay sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming pagiging makasalanan kami iyong pinatawad,
Kami yung binigyan ng bahagi sa iyong kaharian. Ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang buhay ng walang hanggan. Sa pamagitan nga po, Ama, ng itong anak, aming Panginoon Jesus, Panginoon, na siyang umako ng lahat ng kaparusahan na nararapat para sa amin lahat. Ay yung anak ang umako ng lahat ng ito, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na wala pong makakagawa nito maliban sa ginawa mong pagpapadama na yung dakilang busilak na pag-ibig na yan. Kahit sa umaga ito, Ama, minsan pa po kami humingi sa iyo ng paglilinis na kami yung patawarin, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kasalanan na ito. Kami, Ama, ay buong pagpapakumbabang lumalapit sa ngayon at pinagsisisihan ang mga kamalian kung maaaring nagawa namin sa mga araw na di ba sa aming buhay. Ama, nawa, igawad mo po sa amin ang kalinisan niyan, Panginoon, at bigyan mo po kami ng karapatan ng humarap sa iyo at tanggapin po ang iyong mga mayamang pagpapala. Muli, Ama, amin po sama-sama ibinabalik sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong pakinggan ang sinasabi po ni Apostol Pablo ayon sa kanyang sulat sa 1 Corinto chapter 11 verse 23 hanggang 26 ay narito po sinasabi. Ito ang aral na tinanggap po sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus yung gabing siya ipagkalulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapisto at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ang ating pong tinapay na tinanggap ay sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoon na siya pong tumanggap ng lahat ng kahirap na nararapat po para sa atin dahil po sa ating mga kasalanan. Gayon din naman, matapos maghapunan na hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan at nagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat yung kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinahayag niyo yung kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niyo. Sabay-sabay po natin tagapin ang katas ng ubas. Ang katas po ng ubas, kapatid na atin po tinanggap ay sumisimbolo naman po sa dugo ng Panginoon Jesus na siya pong nabubo at tumigis upang tayo po malinis sa ating pagkakasala at igawad po sa atin ang kanyang kapatawaran. Minsan pa, huliin po ang lahat sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Sa Diyos po papuri. Good morning po sa ating lahat. Good morning. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise God. So narito na po tayo sa dako ng ating pong pagbibigay. Pero nakapin natin po. Pero sino po dito ang kwan? May mga utang. Walang utang ba? Pinagpala talaga. Praise God. Kasi ganito po yan eh. Minsan, sa laki ng ating utang, naapektuhan po yung pagbibigay po natin, pag-provide po natin sa family, yung pagtulong po natin sa ibang tao. Pero sa Bible naman po, inuturo din sa atin dito paano mag-manage po ng utang. Kasi dito po sa pag-usapan natin sa pagbibigay, yes, magbibigay, pero tingnan po natin yung mga hindrances bakit hindi tayo nakapagbibigay. Minsan po kasi nami-mismanage po natin yung ating finances po. Kaya isaayos po natin bago po tayo siyempre makapagbigay po ng maayos po. Kasi si Lord po, sinabi po dito, hindi tayo nagbibigay out of our natitira. Ang binibigay po natin lagi the best para po sa Kanya. Ang verse po natin ngayon is makikita sa 2 Kings chapter 4 verses 1 to 7 po. Nakalagay po dyan. One day, the widow of a member of the group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord, but now a creditor has come threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me what you have in your house."
Nothing at all except a flask of olive oil, she replied. 3. And Elisha said, borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your son, shut the door behind. Pour olive oil from the flask into the jar, setting each one aside when it is filled. 5. So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. 6. Soon every container was full to the brim. Bring me another jar, she said to one of her sons. There aren't any more, he told her, and then the oil stopped flowing. When she told the man of God what had happened, he said to her, now sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live on what is left over. Praise God. So, dalawang principles po titignan natin dito sa pagbibigay po. Pag tayo po ay nangangailangan, siyempre si Lord magpo-provide po yan. Ano magiging tanong sa atin ni Lord? Ano ang meron ka? Yung olive oil po represents ano yung meron ka. Hindi po yan necessarily money, ha? Kasi wala nga tayong pera eh. Wala tayong pambayad eh. Anong meron ka at anong ni Lord? So ang olive oil may represent our talents, our abilities, yung mga kakayahan po natin. Lahat tayo meron yan. Meron sa atin magaling magsalita, meron sa atin magaling magluto, magaling mag-drive. Marami po sa atin, marami po tayong talent. So ang sinabi dito ni Elisha, di ba? Pumunta ka, manghiram ka ng mga container po. Ang sinasabi po dito, hindi ka manghihiram ng pera. Manghiram ka ng physical na bagay. Example po, magaling ka magtahi. Merong, yung kakilala mo, merong sewing machine na hindi ginagamit. Hiram mo. Gamitin mo para makapag-produce ka ng mga basahan, maibenta mo yun. Merong mga kamag-anak na merong sasakyan na hindi ginagamit, tricycle or taxi, hiramin mo para makabiyahe ka. Yun in your off hours po. Ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang oras eh. Gamitin natin yung mga oras na idle para kumita po tayo. Para ikikitain po natin, magamit po natin pambayad po ng utang po. Then, ikalawang principle, as God has blessed us, we must resist the temptation to enjoy life like this. Kasi kumikita na tayo eh. Uy, may extra na ako. Sabihin yan, kailangan ko mag-enjoy din. Pero, kaya ka nga nagtatrabaho, nag-extra income kasi may utang ka. Kaya, gamitin mo yung kinikita mo para bayaran mo. Then, ang sabi dyan, di ba? Kung anong matitira, gamitin nyo para sa inyong family mo. So, ganun po yung basic debt management. O bakit po sinasabi ko na offering tutoy utang? Yung nga po nagiging hindrance sa atin, marami tayong utang. It's a revelation to me kasi utang din po kami as a family. Hindi tayo alam, mahirap magbayad. So, meron tayong mga talents and abilities. Gamitin po natin yon para makapagbayad po tayo ng utang. At syempre po, pag bayad na po yung utang natin, makakatulong po tayo, makapagbigay po tayo sa gamay. Amen? Amen. Let's pray po. Amang nasa langit, Panginoon Diyos Lord, salamat po sa oras na to. Salamat po sa mga kakayahan na pinagpala niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa mga talento. Salamat po, Lord God, sa mga blessings po, Panginoon Diyos. Nawa po lahat ng mga ito is magamit po namin, Lord God, para po sa glory ng pangalan niyo, para po makatulong kami, maging blessing po kami sa ibang tao at syempre po sa gawain mo. Lord, nawa po ang mga offerings po namin, mga tithes po namin is maging mapamusamyo sa inyong harapan. At nawa po, Lord God, sa mga tao mag-handle nito, Lord God, may you give them wisdom, Lord God, and understanding how to manage the finances. At nawa po, Lord God, gamitin niyo po ang mga to para lalo pa kung mas maraming tao ang ma-reach out ng gawain niyo dito sa COC San Pedro para ma-share po ng gospel ng Panginoon. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa madami sa pangalan ni Jesus. Amen. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that taught us through. For as high as the heavens above,
So great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Oh, how can I forget His love? And how can I forget His mercy? He satisfies my desire. Think about His love, think about His goodness, and think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Oh, great is the measure of our Father's love. Oh, great is the measure. Oh, great is the measure. Great is the measure of our Father's love. Oh, great is the measure. Oh, great is the measure. Great is the measure of our Father's love. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Alright, so good morning po sa inyong lahat. So, taas po natin yung Bible po natin. Ayan, of course, yung mga bago nating mga kasama, wala pa po silang Bible dito po sa COC San Pedro. We always bring our Bible. Ayan. So, taas po natin yung Bible po natin. And let's bow our heads for a prayer. Father God, once again, andito po ang iyong mga anak, Panginoon. At katulad, Panginoon, ang inawit kanina, Panginoon, firm foundation, Panginoon. Sabi po ng awit, ay aming inilalagay ang aming tiwala sa iyong mga salita. Kaya po, Panginoon, habang kami nag-aaral po ng iyong mga salita ngayong umaga, dalangin po namin ang pag-iingat at pagsama ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito aming samot dalangin. Amen. Alright, palakpakan natin once again ang Panginoon. And welcome po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ano po? So, babalikan po natin yung naging pag-aaral natin nung nakaraan. Yung topic po natin last week po ay You and Your Bible Life, at ang ating pong pinaka-text ay yung Psalms 119 verse 105. At nakita po natin, mga kapatid, na napakahalaga po talaga ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay mo. Magbasa ka. Iyon po ang problema Sabi natin, ang salita ng Diyos mahalaga, pero hindi ka pala nagbabasa. Alam mo ba ninyo na ang Biblia po ay napakahalagang basahin? Amen? Bakit? Bakit kaya? Kasi hindi ka lang basta Bible believer. Diba? This is our life. Pagkain to ng ating kaluluwa. Anong itsura ng tao kapag hindi kumakain? Physically. Malnourished. Diba? Ano ang possibility kung hindi siya kakain? Pwede siya magkasakit. And later on, mamatay. Kaya maraming mga Kristiyano, patay ang pananampalataya. Bakit? Hindi kumakain ng Word of God. Tagal-tagal ng Kristiyano, walang alam sa salita ng Diyos. Yung memory verse niya, nung bagong Christian siya, yun pa rin. Alam niyo yung memory verse na yun? John 11:35, Jesus wept. Mula noon hanggang ngayon, yun lang ang memory verse niya. Yun lang ang alam niya. O kaya naman yung John 3:16, yun lang ang alam niya, mga kapatid, hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, malaman mo ang kanyang mga salita. Dahil pag alam mo ang kanyang salita, ano pangako niya? Ikaw daw po ay you will prosper and become successful. Now, we're not talking of financial successful. Hindi po ganon. We're talking of spiritual prosperity and spiritual success. Kaya maraming mga Kristiyano ang hindi spiritually successful at hindi po spiritually victorious
Because hindi sila nagbabasa ng Bible. And so, one of the Wednesdays, ibinaba po ng inyong pastor ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. And true enough, mga kapatid, meron po talagang mga sumunod sa program natin na kailangan basahin ng Biblia for the whole year. That's our goal. Goal number 1, basahin ng Biblia sa loob ng isang taon. Okay? Goal number 2, okay? Kailangan makagawa po tayo ng ng journal. Na doon sa binabasa po natin, meron tayong naiintindihan. Tanong po, sino po dito nakakatanggap ng devotion ni Pastor Rodel day and night? Taas po ang kamay. Wow, ang dami nyo pala. Palapakan ng Panginoon. Come on! Imagine po ninyo. Every day si Pastor Rodel, ang nagbabasa, at gumagawa ng journal, at pinadadala po sa inyo, at kayo po'y napagpala. Amen po ba? Yung iba po naman yata, heart react lang eh. Heart lang ng heart, pero walang head. Kasi hindi binasa. Hindi yung ganun yun. Dapat binabasa ho natin. Kasi kapag ang salita ng Diyos nakarating sa inyo at hindi nyo binasa, problema nyo na yun. Hindi ko na problema yun. Bakit? Pinadala ko sa inyo. Kumbaga po sa pagkain, pinadala kita ng ulam. Pero kung yung ulam, hindi mo binuksan, hindi mo kinain, problema mo na yun. Hindi ko na problema yun. Bakit? Pinadala ko na sa iyo eh. The responsibility now is in your hands. Tama po? It's the same with the Word of God. I sent you the Word of God every morning and every evening. It's up to you now. It's in your hands kung babasahin mo siya o hindi. Ngayon, siguro po yung iba nag-heart react lang, heart react, pero hindi naintindihan kasi hindi binasa. Hindi yung gusto ng Diyos yun. Sabi mo nga sa tabi mo, huwag mong gawin yun. Alang-alang sa kaluluwa mo. Ayan! So, alang-alang sa kaluluwa, huwag lang i-heart react. Basahin niyo po yun. Dapat po, merong head react. Dapat nababasa at naiisip na may meditate po natin ang ganda pala ng salita ng Diyos. Alam niyo, dapat ang pagbabasa ng Biblia po sa isang mananampalataya, blessing yan. Sabi mo nga sa katabi mo, blessing yan, kapatid. Tama po. Ang pag-aaral po ng Biblia, blessing, hindi po burden. Minsan po, may mga tao na nagiging katwiran po nila, ano ba yan? Magdi-devotion pa ako, may pasok ako. Tinig niyo po ba yan? Ano ba yan? Magdi-devotion pa ako, may gagawin pa ako. Baliktad. Dapat po, ano ba yan? May trabaho pa ako, may devotion nga ako eh. Di ba dapat ganon? Dapat po, yung salita ng Diyos, blessing sa atin. Dapat hindi sabihin ni Pastor Jonathan, ano ba yan? Magdi-devotion pa, magdadrive pa ako, mamamasada pa ako. Dapat baliktad. Ano ba yan? Mamamasada pa ako, may devotion pa nga ako. Di ba? Alam niyo, isang dapat nating baguhin mga kapatid, yung mindset po natin. Yung mindset po natin, na pagdating sa salita ng Diyos, para siyang burden, dapat hindi ganon. In fact, may mga great people, reviewin lang natin to, tulad ni Abraham Lincoln. Ano pa sabi ni Abraham Lincoln, na isang presidente? I believe the Bible is the best gift, no, God has ever given to man. Diba? O, si George Washington, ano sabi niya? It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Diba? Isa rin presidente yan. Hindi lang po yan. Si Mahatma Gandhi, ano po ang sabi po niya? The reading of the New Testament has given me comfort and boundless joy. Tanyo po yung effect sa kanila. At nakita niyo po, these are great men of the world. And most of them, hindi naman po sila Kristiyano, and yet, nagbibigay po sila ng panahon para pag-aralan ng Biblia. Ikaw pa kaya? Diba? Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw pa. Kristiyano ka. Diba? So dapat, mas magbigay ka ng ng oras sa Facebook. Ay, hindi yata. Mali yata yun. Diba? Dapat mas magbigay ka ng oras sa YouTube. Ay, sablay na naman yata. Dapat magbigay ka ng oras sa salita ng Diyos. At dapat hindi nagiging burden o conflict ang Word of God sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa negosyo. Hindi natin pwede katuwiran kay Lord yun. Alam niyo, isang reason kung bakit hindi tayo umuunlad, kasi pinalalagpas natin to. Ang sabi ni Pastor kanina, sino may mga utang sa atin? Marami po. Anong kulang? Bakit di natin na manage yung utang? Hindi po natin ito nabasa. Buti na, binasa ni Pastor Marvin yung kanina. Na hindi ka naman talaga magkakautang kung ikaw ay o mababayaran mo sana, mamamanage mo sana mabayaran yung utang kung binabasa mo at ina-apply yung Bible principle. Ang problema, hindi natin binabasa. So,
Tignan natin itong mga great men. Ito mga tao ito, grabe ang busy ng mga to. But they find time to study the Word of God. Si Douglas MacArthur, kilala niyo to? Isa siyang general. Ang sabi po, believe me sir, never a night goes by, be I ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed. Di ba? Kayo po ba nagbabasa ng Biblia bago matulog? O tulog na ho kayo, hindi na nagbasa ng Biblia? Diba? Ito pa, hindi lang po yan. Maging si Sir Isaac Newton, isang scientist, at sabi po niya, I find more sure marks of authenticity in the Bible than any profane history whatsoever. Si Michael Faraday, ano po sabi niya, isang scientist, why will people go astray when they have this blessed book to guide them? Bakit di ka ang tao mapapahamak kung meron silang ano po? Pinagpalang aklat. So hindi ka mapapahamak pag nagbabasa ka ng Biblia. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka na. Yan. Di ba? Hindi lang po yan. Kahit po yung ating kababayan, si Claro M. Recto, naalala nito? Claro M. Recto, ang sabi po niya, he cannot go wrong who follows the scripture. Sino yan? Isa po siyang, ano po? Senator. Ngayon, nung nakaraan po, sabi po natin, there are reasons, biblical reasons, kung bakit kailangan po natin pag-aralan ng Biblia. Isa-isahin po natin, and I will not go through the detail, just the headings. Ano po? Una-muna, read the Bible because God commands you. Inutusan ka ng Diyos, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 8. Read the Bible, this is the second, because you need it. Amen? Amen po ba? Nakalagay po yan sa 2 Timothy 3:16. Kailangan natin pag-aralan ng Biblia, basahin ng Biblia kasi kailangan po natin ito. Pangatlo po, read the Bible because it is the Word of God. Amen? Ano po nakalagay sa 2 Peter chapter 1 verse 21? Lahat ng ito raw po ay galing sa, yun naka-highlight po, pakibasa po. Ito'y galing sa, saan daw po ito galing? Sa Diyos. Ayaw mo ba nang galing sa Diyos? Alam niyo, minsan yung Bible, sa halip na sinasaliksik, sinisiksik. Sinisiksik sa isang sulok. Tapos iba naman, magdadala ka ng Bible, sinisiksik sa kilikili. Kaya amoy, pagbuklat na ganun, amoy. Ang Bible, hindi po yan sinisiksik. Ang Bible, sinasaliksik. Amen? You search the scripture. Why? Because ang Bible ay galing po ito sa Diyos. Read the Bible because of its amazing prophecies. Yung lahat ng propesya nito tungkol kay Jesus ay nagkaroon ng katuparan. Isipin mo po yan. Doon sa Psalms chapter 22 verse 12 to 18, it is about the detailed description of the crucifixion 1,000 years before Jesus was born. On top of that, mga kapatid, yung crucifixion had not been invented yet. And yet, sinabi ng Bible na ganito ang mangyayari kay Jesus. Natupad ba o hindi? Natupad ba o hindi? Natupad. So imagine po ninyo, ang Biblia po, lahat ng kanyang hula ay mayroong katuparan. Ang iba po natupad na, ang iba matutupad pa lang. And there were what we call 300 prophecies about the Lord Jesus Christ. Lahat ng yan natupad. So hindi po ito bogus. Ito po ay katotohanan. Sino po may mga Biblia sa bahay? May Bible po kayo sa bahay? Dadalhin niyo po every Sunday. Amen? Para pag-aralan po. So, kung pinag-aralan po natin, yung tinatawag po nating biblical reason kung bakit natin dapat basahin ang Biblia. Now, let's talk about the practical reason para balanse. Practical reason, ano po? Why we should read the Bible. At ito po yung unang-una. Read the Bible because of its amazing unity. Alam po ba ninyo na ang Bible, bagamat sila po ay napakaraming aklat, 66 po yan eh. At napakarami pong sumulat nito, about 40 men ang sumulat nito. Ilan po? About 40. And yet, yung mga sumulat po nito ay walang
pagkakasalungatan sa isa't isa. Imagine po ninyo, 4 na author pagsamasamahin mo, pag hindi nagkaroon po ng conflict yung kanilang isusulat. Pero yung Biblia, 40 katao, mahigit, no? O more or less, ang tinawag ng Diyos para isulat ang Biblia. And yet, ang Bible, wala po siyang conflict sa isa't isa. Meron po akong notes dito. Gusto kong tingnan po ninyo ito. The Bible covers hundreds of topics, yet it does not contradict itself. It remains united in its theme. The Bible was written over 1,600 years, dating from 1500 BC to 100 years after Christ by 40 different authors at different places under various circumstances and addressing a multitude of issues. Ganyan ka-amazing, ganyan ka-well-organized ang Biblia. Why? Because ang salita ng Diyos ay ipinasulat ng Diyos. Ang author ng Bible ay ang Diyos. Tingnan niyo po yung 1 Peter 2:21 again, sabi po dyan, no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. So habang sinusulat po nila ito, habang pinapangaral po nila ito po ay itong mga taong ito, guided under the influence of the Holy Spirit. Kaya bagamat 4 na pong katawan sumulat nito, under different circumstances and different places, there's still one theme. Because there is only one God na siyang author ng Biblia. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya kung hindi ka na-amaze sa Biblia, panahon na para ma-amaze ka ngayon. The Bible is an amazing book. Pangalawa po, read the Bible because of its transforming power. Ang Biblia po, kapag binabasa po natin, nagkakaroon po tayo ng pagbabagong buhay. Sino po dito yung taong binago ng salita ng Diyos? Yung iba po, hindi pa rin. Sino po dito yung mga taong binago ng salita ng Diyos? Taas ang kamay, 2 kamay. Yan, palakpakan natin si Lord. Ano po ang sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po yung sinabi ng Lord doon sa John. Makita mo natin dyan na tayo na po ay nilinis na sa pamagitan ng salita ng Diyos. So before that, puntaan muna po natin itong comment na ito. This is because the Bible is not mere book on good living, but is literally packed with power. It is the Word of God with the power to change lives. Gaano po karaming mga tao ang nabilanggo? Na noong nasa bilangguan, ang sabi po nila, nabago ang buhay nila simula na magkaroon ng pangangaral ng salita ng Diyos. Isa na po dyan si Bill O'Hero. Si Bill O'Hero po, na umawit po ng, kay sarap umawit, awiting makalangit. Isa po siyang, isa po siyang kriminal. Kasama po niya, o kabilang po siya doon sa sinasabing isang gang na noong mga panahon na yon ay talaga namang sikat na sikat. Alam niyo po yung Alega Gang? Hindi po Aligaga, yung Alega Gang. Lahat po yan nakulong. Kasama po siya doon. At doon sa mga nakulong, siya na lang po ang nabuhay. And one time, mayroong missionary na pumunta sa kanila na nag-iwan ng Biblia. Isang maliit na Biblia. At ang patotoo po niya, doon nagsimula yung pagbabago ng buhay niya nang mabasa niya ang Biblia. And I do believe kayo rin po, nung magbasa po kayo ng Biblia, nabago buhay niyo. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. Tama. Amen? Amen po ba? Nababago ang buhay ng isang taong nag-aaral ng Biblia because the Bible has a what we call transforming power. If you don't have a Bible, get one. Sino po walang Biblia dito? Bili ko kayo. Meron po sa Shopee. Ulitin ko po, sino po walang Bible? Okay. Sino po ang may cellphone? Okay. May cellphone. Alin po ang mahal? Bible o cellphone? Mahal po ang Bible? Alin po ang mahal? Bible o cellphone? Cellphone. So, kayang-kayang bumili ng Bible. Amen? Punta ko kayo sa Shopee.
Marami po doong Bible. Umorder na ho kayo. Again, if you don't have a Bible, get one. Next week, dali mo yung Bible mo. Okay? Pag gusto mong papirmahan sa mga elder, pwede po. Ayan po. Gusto nyo pa-autograph sa mga elder, pwede po. Pastor, abili na ako ng Bible. Pa-autograph naman. O, lapit kayo sa mga elders po natin. Katibayan, meron na kayong Bible. Ngayon, no? Once you have one, if you got a Bible, read it. Ano po sabi natin? Pag walang Bible, ulit. Pag walang Bible, bumili. Huwag humingi. Bumili. Nakakabili ng cellphone, tapos di makabili ng Bible? Ulitin ko po. Pag walang Bible, anong gagawin? Bumili. Okay. Pag walang pambili, ano na, hindi po ako makakilos. Ha? Mangutang na, hindi. Pag wala po, ano mo sabi ni Pastor Marvin kanina, humanap daw po ng mga bagay-bagay sa bahay na pwedeng pagmula ng pagpapala. Okay. So, pag walang Bible, bumili. Pag meron ng Bible, anong dapat gawin? Basahin. Okay. So, if you read the Bible, anong kasunod? Maniwala. Okay? Pag wala kang Bible, bumili ka. Pag may Bible ka na, magbasa ka. Pag nagbasa ka ng Biblia, paniwalaan mo. And if you believe, anong kasunod? Live it. Ipamuhay mo. Kasi hindi sapat na naniniwala ka lang. Kailangan ipinamumuhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon sa salita ng Diyos. Another reason. Read the Bible because of its amazing survival. Aba mga kapatid, alam pa ninyo na sa history ng mankind, ng world o ng mundo, ang Bible po talaga ay pinilit na iwaksi sa mundo. Pinilit po itong mawala sa mundo. Many have tried to burn the Bible, ban the Bible, and yung iba po, ipinagbabawal po. Dumating sa punto na yung Roman emperors po, mga kapatid, ay ipinagbawal po ito, especially yung mga dominated country ng dominated Muslim country. Bawal po ang Biblia doon. Pinagbabawal po nila. Mga communist country, pinagbabawal po nila ang Bible. Bawal po. Even si Voltaire, isang French atheist na namatay noong 1778, alam niyo kung anong prediction niya? He predicted that Christianity will be swept from the existence and pass into history within 100 years. Within 100 years, ang sabi ni Voltaire, wala na yung Bible na yan, wala na yung Christianity na yan. 50 years after his death, the Geneva Bible Society used his printing press and house to produce stacks of Bible. Imagine niyo Imagine niyo to. Yung nag-predict, pakinggan niyo to, yung humula na ang Christianity ay mag-e-end after 100 years at ang Bible ay matatapos after 100 years. Yung bahay niya mismo at printing press niya ang ginamit para i-imprenta ang salita ng Diyos. Ganon ka-amazing ang power ni God. Patay na siya, pero ang salita ng Diyos buhay pa rin hanggang ngayon. Because ang sabi ng Word of God, langit at lupa lilipas, pero ang kanyang salita ni isang kutlit hindi mawawala, hindi lilipas. Palapakan natin ang Word of God. Diba? Si Bernard Ram, ito ang sinabi niya, no other book has been chopped, knitted, sifted, or examined, scrutinized, or inspected, and verified, or deleted. Wala na pong iba kundi ang Biblia. No? So, ito po talaga, halos talaga, sabi nga po, tinry talaga ng mga tao, burahin ito sa mundo. Pero nabura ba? Hindi. Diba? Hanggang ngayon nga, pinag-aaralan po natin. Each time the skeptics or the doubters have been wrong, the Bible had proven itself true. Kapag sinasabi ng mga nag-aalinlangan na ang salita po ng Diyos ay hindi totoo, pinapatunayan ang salita ng Diyos na siya ay totoo. Nung sabihin ni Voltaire na after 100 years, mawawala na yung Christianity na yan, pinatunayan ng Diyos, mawawala si Voltaire, pero kanyang salita at ang Christianity mananatili. Grabe talaga sila. So just the fact that the Bible has remained steadfast in its authority after 2,000 years
is another piece of evidence supporting its divine origin. Imagine ninyo, yung mga libro na binasa ninyo noon, yung mga librong sinulat nila Shakespeare, binabasa pa ba ngayon? Yung mga sonnet, pinag-aaralan pa ba ngayon? Siguro yung mga mahihilig sa literature. Pero alam po ba ninyo, lumipas na ang mahigit 2,000 taon ang Biblia noon hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin. At ang nag-aaral nito, pareho, yung naniniwala at hindi naniniwala, pinag-aaralan to. Yung mga naniniwala, pinag-aaralan to para i-apply sa buhay. Yung mga hindi naniniwala, pinag-aaralan to kung paano po nila ito i-refute. Paano po nila ito kukontrahin. So, both, yung nag-aaral ng Biblia o naniniwala sa Biblia at hindi naniniwala sa Biblia, parehong nag-aaral ng Biblia. Kaya yung iba na hindi naniniwala sa Biblia, nung sikapin nilang pag-aaralan to kasi gusto nilang kontrahin, bandang uli sila na-convert. Na-convert sila. Galing talaga ni Lord, no? Ito pa mga kapatid, read the Bible because of its amazing accuracy. Ang Biblia po, napaka-accurate nito. Wala pong sablay ito. Discovery after discovery has established the accuracy of innumerable details and has brought increased recognition of the value of the Bible as a source of history. Yan ang sinabi ni Dr. William Albright. Alam niyo, ang Bible, hindi lang siya basta book of literature. Ang Bible po, book of history. Parang naikwento ko na sa inyo one time, meron ako nakasabay na isang atheist. Ang sabi niya sa akin, ba't naniniwala ka sa Bible? Sinulat lang ng tao yan. Meron na po ba sa inyo nagsabi ng gano'n? Ang Bible ay sinulat ng tao? Meron na? Anong sabi niyo? Sabi niya, hindi ka dapat naniniwala dyan kasi sulat ng tao yan. Eh, piloso pa po ako nung araw. Ang sabi ko sa kanya, babasa di ako maniniwala dyan pag sulat ng baboy yan. Eh, ikaw pa maniniwala ka kung baboy yung sumulat niyan? Talagang tao ang sumulat niyan. Bakit? Kasi ang gustong kausapin ng Diyos ay, sabi mo sa tabi mo, ikaw. Tama. Ang sinusulatan ng Diyos dito, ikaw. Kaya ang gagamitin ng Diyos, ikaw o tao, katulad mo. Ikaw kasi ang magbabasa. Eh siguro kung ang gustong kausapin ng Diyos dito, manok, gagamit siya manok. At hindi mo maintindihan. Kasi ang manok, pag sumulat, parang kinalahig. Di ba? Hindi maintindihan. Pero ang Bible po, very easy to understand. Dahil kasama mo ang Holy Spirit para maintindihan mo ito. Kaya makita niyo po, na sa kabila po ng sa kabila po ng pagtagal ng panahon, ang Biblia po talagang hindi lumipas at accurate lahat ng kanyang sinasabi. Kaya pag nagbabasa ka, seryosohin mo kasi sinasabi nito totoo. Di lang yan. Another reason, read the Bible because of its oldest mechanically, it is the oldest mechanically printed book. Ano? It is widely accepted that the earliest mechanically printed full-length book, no, in the Gutenberg Bible, printed in Mainz, Germany, around 1455 by Johannes Gutenberg. Ito po, yung Bible. Pinakamatanda, pinakaunang na imprenta. Ano po? It was the first book that came out when the printing press was invented. Ang galing, ano? Isipin mo yung Bible, no? Doon sa printing press na na-invento, ang kauna-unahang pinrint doon, hindi po dyaryo. Hindi po tungkol sa news. Ang kauna-unahang inimprenta doon, kalooban talaga ng Diyos to, no? Ang kauna-unahang may imprenta dito sa tinatawag nating printing press na na-invento po, Biblia. Lastly, second to the last, I guess. Read the Bible because of its amazing readership. As I have mentioned a while ago. Most widely distributed book is the Bible. Pakicheck nga po natin to. Itong comment na to. Yan. Tignan nyo to. Mga kapatid. Karagdagang information sa atin para mas mahalin natin at ibigin ang Biblia. Okay, most widely distributed book is the Bible.
with an estimated 2.5 billion copies sold since 1815. Ilan po? 2.5 billion. Higit na po ito sa panahon natin ngayon. It has been translated into 2,233 languages and dialects ayon sa Guinness Book of World Records. More than 500 million pieces of scriptures are distributed annually. Galing, no? Isipin mo, ang daming taong nag-i-interest magbasa ng Biblia, tapos ikaw uma-attend ka lang, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Wag! Wag ganun. Sabi mo sa tabi mo, wag ganun kapatid. Ha? Wag! Yeah. According to statistics from Wycliffe International, the Society of Gideons and International Bible Society, the number of new Bibles that are sold, no, distributed in United States alone, sa US lang po, is about 168,000 per day. Sa US lang po, 168,000 per day ang na-distribute na ibebenta ang Biblia. Ganun po kabili ang Bible. Ganun ka-amazing ang Biblia. Lastly, read the Bible because many were martyred preserving it for you. Basahin po natin ang Biblia. Alam niyo kung bakit? Marami pong mga tao ang namatay para dito, makarating lang sa'yo. Tapos Facebook ka ng Facebook, YouTube ka ng YouTube, nood ka ng nood ng Netflix. May mga namatay na dyan para sa'yo? May mga nagbuwis na ba ng buhay para sa YouTube na yan? May mga nagbuwis na ba ng buhay para sa Facebook? Magbubuwis ako ng buhay kasi ang Facebook sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mga tao. Meron na po ba? Meron? Oh, well, hindi nasa to. Parang meron. Meron po ba? Wala pala eh. Pero sa Bible, marami na po bang napatay? Makarating lang sa atin ang Biblia. Marami na po. Marami na. Yung iba nga po, pinupugutan ng ulo. Yung iba po, binabaril. Iba, tinotorture. Makarating lang po ang Biblia. At yung mga apostles, mga kapatid, kung alam nyo lang ang dinanas nila, makarating lang ang Biblia. Tapos yung Biblia ayaw natin basahin. Grabe talaga si Satanas, ano? Sabi kasi ni Satanas, magsimba ka lang. Okay na yun, basta nagsisimba ka. Christian ka naman eh. Huwag ka nang karoon ng Bible. Umattend ka na lang ng youth fellowship, tapos magtalo lang kayo doon. Di ba masaya? Pero mga kabataan po natin, talunan, sigawan. Pag tinanong mo sa Bible, walang alam. Bakit? Ang alam lang nila magtatalon. Ano tayo? Palaka. Yun lang ang alam natin. Hindi ho, ganun ang pagiging disipulo ni Kristo. Ang pagiging disipulo ni Kristo, walang kinalaman doon sa pagtalon, walang kinalaman doon sa pagtaas ng kamay. Hindi po yan doon. May kinalaman po yan sa pag-aaral ng Biblia. Kasi ang salita ng Diyos ang magpapakilala sa iyo kung sino yung Diyos na tinanggap mo. Why? Pwede mo bang ihiwalay ang salita ng Diyos sa Diyos? Can you separate His word from Him? Tanong ko, kayo po ba yung salita nyo pwede nyo ihiwalay sa inyo? Ano ba yung sinabi ni Pastor Rene? Pwede ba niya ihiwalay yung sa sarili niya? Hindi. Yung salita niya, yun siya. Tama po? Tama po? Yung salita mo, yun ka. At yung salita ng Diyos, yun ang Diyos. Ibig sabihin, every time na binabasa natin to, yung Diyos mismo as if nakikipag-usap sa'yo, sinasabi niya sa'yo, yung kalooban niya. Tapos di natin binabasa. Mga kapatid, magbago na tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Please lang. Alam niyo, malungkot pa? Maraming mga churches, may elder, hindi nagbabasa ng Bible. Maraming mga churches, may deacon. Maraming deacon, hindi nagbabasa ng Bible. Kaya later on, yung board of deacon, naging board of demon. Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Maraming mga leaders, hindi nagbabasa
nagbabasa ng Bible. Ito ang masakit. Maraming mga praise and worship team, mga singers at instrumentalists, hindi nagbabasa ng Bible kaya walang disiplina. Pero pagdating dito, pagdating sa harapan, akala mo highly spiritual, pero walang alam. Bakit? Hindi nagbabasa ng Bible pero nag-games. Nag-MN, ano pa bang mga games? Ayaw magsipagsalita. Ayaw magsipagsalita. Ano bang mga games? MN. Candy Crush. Oh, mayroon kayo Candy Crush sa mga kabataan? Candy Crush. Ano ba? Ha? Palo? Oh, ano pa? Butan nyo, Dota. Ano pa? Ha? LOL. May LOL? Ano pa? Diba? Butan nyo po. Tapos sasabihin mo wala kang time sa Bible. Hindi ba nakakahiya kay Lord? Alam mo, pag nag-meet kayo ni San Pedro, listen to me. Pag nag-meet kayo ni San Pedro, sasabihin niya, alam mo ba na ako ay pinako sa krus? Kaya lang, pabaliktad. Binaliktad po siya eh. Para lang makarating sa iyo ang salita ng Diyos. Sasabihin ng ibang mga apostol, ako alam mo ba, sinulog ako ng buhay, ako tinalupan ng balat. Alam mo ba, ako ay sinibat. Ganyan ang dinanas namin para lang makarating sa inyo ang salita ng Diyos. Ito ngayon, ang kasunod, nabasa mo ba? Ayun po kasi, marami akong ginagawa. Sino pong walang ginagawa dito? Hindi ko totoo na kaya hindi mo mabasa ang Biblia, marami kang ginagawa. Ang totoo po kasi hindi mo siya priority. Ang isang bagay na prioridad, binibigyan ng oras. So kapag sinasabi mo, Pastor, hindi po ako makabasa ng Bible, saan ibig sabihin niya? Hindi mo siya priority. Ano ba sabi ng Biblia? Seek first His kingdom. How are you gonna search His kingdom? How are you gonna seek His kingdom? Start ka dito. Paano ka ba naligtas? Saan ka nagsimula? Nakinig ng Word of God. Meron po bang naligtas dito dahil nanood po ng palabas ni Coco Martin? Pastor, tatanggap na po ako sa Lord. O bakit? Na-convert po ako, napanood po ako ng palabas ni Coco Martin. Anong palabas yun? Una po yung probinsyano. Ang tagal pong natapos. Anong kasunod doon? O, tanyo, nanonood kayo? Ako nga, hindi ko matandaan yung title. O, hindi po tayo na-convert doon eh. Na-convert tayo kasi napakinggan po natin yung salita ng Diyos. Na tayo po'y inibig ng Diyos, sa kabila na makasalanan tayo, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dito tayo nagsimulang makilala ang Diyos. Ang tanong, saan ka nagtatapos? Sa telebisyon, sa Facebook. Pastor, masama ba yun? Masama pag yun na lang ang ginagawa mo, tapos di ka na nagseset ng time dito. Masama pagka si Lord, paningit na lang. Masama kapag ang motivation mo, ba yan? Nagdi-devotion pa kasi. Ang dami-dami kong ginagawa. Aba, pasalamat ka. Dahil itong salita ng Diyos dumating sa buhay mo at kinamatayan ng mga naunang Kristiyano dahil mahal ka nila. Si John Wycliffe, he was known not only as a builder, producing the first English text of the Bible, but also as a fighter. When he died, his enemies burned him at the stake, took the ashes of his body, and sprinkled them over Thames River in London. Filipino pastors overseas were jailed, they were persecuted, they were deported. Iba sa kanila, hindi natin lang pinapatay because of distributing the Bible. Spanish priests banned the Bible in the Philippines for 300 years. Violators were excommunicated from the church.
Praise the Lord. Now we have the freedom to read the Bible. Why not give time? This is my challenge. Sabi ni Billy Graham, if you are ignorant of God's Word, you will always be ignorant of God's will. Gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Young people, sagot kayo. Gusto niyo po bang malaman? Mga kababaihan, gusto niyo po bang malaman? Mga kalalakihan, gusto bang malaman? Sabi ng Word of God, don't be ignorant of His Word. Si Howard Hendricks, ganito ang sabi niya, God wants to communicate with you in the 21st century. He wrote His message in a book. He asked you to come and study what book for 3 compelling reasons. Ano po? Sabi niya, first, it's essential for growth. Second, it's essential for maturity. Third, it's essential for equipping you, training you, so that you might be an available, clean, sharp instrument in His hands to accomplish His purpose. So the real question confronting you now is, how can you afford not to be in God's Word? Lastly, sabi ni D.L. Moody, sabi niya, I never saw a useful Christian who was not a student of the Bible. Hindi ka talaga magagamit ng Diyos pag di mo to alam. So kailangan pag-aaralan natin ang Biblia. Amen po ba? Tanong, yung mga doktor po ba nag-aaral muna bago maging doktor? O doktor na agad after ng grade 6 o kaya grade 1? Meron po bang ganun? Wala. Lahat ng courses at trabaho na ginagawa natin para ma-equip ka ng gusto pinag-aaralan. Now, as a Christian, tanong po, sino po dito ang gustong magamit ng Diyos? Teka, baba muna ulit. Dalawa lang po ang pwedeng gumamit sa tao. Ha? Dalawa lang ang pwedeng gumamit sa tao. Sino ang una? Ang Diyos. At yung pangalawa? Si Satan. Ulitin ko po. Dalawa lang ang pwedeng gumamit sa tao. Una ay ang pangalawa ay? Tanong po. Sino po rito ang gustong gamitin ng Diyos? Pag di ka nagtaas ng kamay, doon ka sa kabila. Sige po, taas! Wow! Palapakan natin ang Lord. Kasi marami sa atin gustong gamitin. Ano po? Thank you po. Gustong gamitin ng Lord. Ito problema. Paano ka niya gagamitin kung di mo to alam? So, mag-aral tayo. Gaano man po katotoo ang Biblia, gaano man po kabisa ang salita nito, gaano man katotoo ang nakasaad dito kung hindi natin ito babasahin, hindi natin paniniwalaan, at hindi po natin ipamumuhay, walang mababago sa buhay mo. Kaya tagal mo ng Kristiyano, ganyan ka pa din. Kasi Kristiyano ka, pero hindi ka disciple. Ang tunay na disipulo ni Kristo, yun ang tunay na Kristiyano. Ulitin ko po, ang tunay na disipulo ni Kristo, siya ang tunay na Kristiyano. Amen. Tayo po rin po at tayo manalangin. Amang Diyos, salamat po sa iyong amazing book. Tunay pong kahanga-hanga ang iyong mga salita. Tunay pong kahanga-hanga ang Biblia, Panginoon, kung paano ang bawat isa sa amin na nakakilala sa inyo sa pamagitan ng iyong salita. Totoo po, Panginoon, na ang langit at ang lupa lilipas. Pero ang iyong salita, kahit isang kudlit ay hindi mawawala. Kaya nga po, O Diyos, dapat kaming mag-set ng time para ito'y pag-aralan at basahin. Dahil hindi lang po kami Kristiyano, kami po'y mga disipulo. Kami po'y mag-aaral mo, O Diyos, para higit mo po kaming magamit, higit kaming ma-equip, Panginoon. Kailangan namin pag-aralan ito sama-sama, tulong-tulong, para lalo po kami magsilago sa pananampalataya. Alam ko, Lord, habang ginagawa po namin ito, gusto namin i-practice ito, Panginoon, alam namin ang kaaway na andyan para kami hadlangan. In the name of Jesus, tulungan po kami magkaroon ng tatag ng pananampalataya, consistency, at patuloy na inspirasyon coming from the Holy Spirit. Para tuluyan namin, Panginoong, may pagpatuloy yung goal namin na mabasa ang buong Biblia, ma-meditate namin ito, mailagay namin sa journal, Panginoon. Higit sa lahat, maipamuhay namin ang iyong salita. Thank you, Lord, for all your wisdom. In the name of Jesus, lahat ng nanganak ng Diyos dito sa COC San Pedro, magsabi tayo ng Amen.
Palapakan natin ang Lord. So, Tayo pong lahat ay magstayo for our closing song. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. You sing how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Once more, and don't forget that He is great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. You are name above all names. You are name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. You are name above all names. You are name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our Patuloy po natin purihin ang Diyos sa ating pong pagtatapos. Bilang po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila po Panginoon kayo at kayong pinakang Diyos ng mga Diyos, Panginoon, sa lahat. Kaya Ama, sa oras pong ito, kayo po ay aming pinasasalamatan muli dahil alam namin na nandito kayo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa paggabay niyo at pagsama sa gawain ito na meron po Panginoon katagumpayan na meron kaming kagalakan dahil alam namin Panginoon ang lahat ng ito ay para sa inyo. Kami po Panginoon ay buong puso na sumasamba sa inyo at itinataas po namin kayo sa amin pong tatapos na ito upang kayo po Panginoon ay amin pong mapasalamatan. Narito po Panginoon kami, itinataas po namin kayo at lahat po Panginoon ang aming napag-aralan, natutuhan sa araw na ito
Tulungan niyo po, Panginoon, nawa ang bawat isa na ito po ay may sa buhay namin. At ang lahat po ng aming pagkatuto at pag-aaral na ito ay tayong sa inyo lamang po upang kami po, Panginoon, ay maharap man sa anong pagkakataon ng aming po, Panginoon, buhay, ay kami po, Panginoon, ay magtatagumpay dahil, Panginoon, sa karunungan na mula sa banal na inyong aklat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakikiisa sa pag-aaral ng salita ninyo, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay patuloy ninyong gabayan sa aming buhay dahil wala po, Panginoon, kami magagawa kung hindi po, Panginoon, kayo ang maghahari sa amin. Sa mga plano po at sa mga hangat po ng aming church na ito, sa pangunguna po ni Pastor Rodel, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng lakas ng loob at magkaroon ng isang desisyon na kami po, Panginoon, ay magkaisa. At kung ito man po, Panginoon, ay hindi kaayaya sa inyong harapan, sa pagtatagumpay, Panginoon, ng gawain ito, patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ni Pastor Rodel at maging kami, Panginoon. Ito ay amin po, Panginoon, ipagpatuloy sa amin po, Panginoon, kakayahan na kami po, Panginoon, ay magpasakop sa inyo. Yun lamang po, Panginoon, ang aming magagawa. Kaya, Ama, sa oras pong ito, kami po ay walang hanggan ng pagpapasalamat at itinataas din po namin ang ilang nagdaos ng kanilang kaarawan. Tulad, Panginoon, ni Sister Roxanne at ni Sister Rosane. Salamat po sa inyong katapatan. Salamat po sa paggamit ninyo, Panginoon, sa mga batang ito. Salamat po sa pagkapili ninyo na sa kabila ng sila yung mga bata pa, ay patuloy, Panginoon, sila na naglilingkod sa inyo at nagpapagamit, Panginoon. Nawa pagpalain niyo po, Panginoon, sila sa kanilang buhay sa paglilingkod, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, si Pastor Jonah, si Sister Lizelle, na sila po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa inyo. Alam po, Panginoon, ninyo yun. At nakikita niyo, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang walang hanggan ng pagpapasalamat. Patuloy niyo po, Panginoon, silang pagpalain at upang sila, Panginoon, ay magamit sa anumang uri ng gawain, Panginoon, na ikalalaganap ng inyong salita. Si Pastor ni Panginoon, nagpapasalamat din po, Panginoon, siya sa pagdaragdag ng mga araw sa buhay niya po, Panginoon. Nawa po patuloy niya siyang pagpalain at samahan sa kanyang buhay na bagamat po, Panginoon, siya po, Panginoon, ay laging busy, pero nandun, Panginoon, ang inyong pagpapala sa kanyang buhay. Patuloy niyo po, Panginoon, siyang gabayan at gamitin, Panginoon, sa inyong gawain dito sa Church of Christ. Ama, salamat po dahil muli ang amin pong mga napag-aral na natutunan ay mababao namin sa aming pamumuhay sa buong isang linggo. Yun po, Panginoon, mga hangat, Panginoon, at plano namin, nawa po, tulungan niyo kami at bigyan niyo po, Panginoon, kami ng lakas. Ama, kami po yung mag-iiwalay sa amin pong pisikal na katawan, pero, Panginoon, ang amin po, Panginoong diwa at ang amin po, Panginoong Espiritu ay patuloy na sa inyo, Panginoon, na kaugnay. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng kaisahan upang sa ganon ay lumaganap ang inyo po, Panginoong mabuting balita. Maraming salamat po. Gabayan niyo po, Panginoon, kami sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang pintasan, na may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan at ang kapamahalaan at ang kapangyarihan mula ngayon at magpakailanman. Amen.